Hello, good evening. Good evening. Kakauwi lang namin, bro. Okay. From seminar. Bukas ah. Kami magsusundo sa iyo bukas. Thanks. Sige, wait lang po natin yung iba. So Miki, nagpunta kayo dun sa Rosuriel? Lamay? Yes po. May kasama ka? Ako lang po. Si Andre po kasama ko. Okay. Mamaya, ano ba? Kanina yata, Kanina, alam ko kahapon po si Angelo pumunta. Oo. Pero ngayong araw yata yung Kaninang umaga po. cremation. Yes, Cremation, hapon daw. po. Apo. Hindi na kami nakapunta. O nga po Ako rin, busy rin ako kanina eh. Hindi rin ako ano na eh. Nasa kasa ako buong araw eh. Ano nasira? May tunog lang po sa vacuum pump. Kailangan, i-check nila. So, may iwan yung kotse ng medyo matagal-tagal. Kaya nag-request ako ng loaner car for approval pa po ako eh. Kaya, depende po. Ilang araw yan? Baka, depende po kasi weird yung nangyari sa akin eh. Napalitan ng vacuum pump. Pero, tumunog ulit after 1 week. Tapos, nung pumunta ako kaninang umaga, nawala. Walang tunog, walang problema. Pag uwi ko kaninang hapon dito sa bahay, tumunog. Tinawag ko sa kasa, pinapabalik ako bukas, tapos baka pumunta yung mga technician nila from planta to investigate bakit nangyayari yung tunog na yun. Kaya baka either 1 week to 1 month daw yan kasi baklasin eh. Gaano katagal na yung sakyan niya? Magto 2 years po sa October. Relatively, brand new pa rin, di ba? Brand new po. Kaya nga nagtataka sila bakit nangyari yon. Kaya pupunta na yung mga technician from planta para ma-diagnose. Tapos baka tanggalin nila, baka dalhin nila yung coach sa planta, itatanggalin, tapos aaralin, tapos ikakabit, tapos yun. So roughly 1 week to more than a month mangyayari yung kotse mawawala eh. Pero bukas ko pa malalaman kaya nag-request ako ng loaner car for approval. Pastor Miki, may tawag lang ako. Sige pa. Saan ang iba? Okay. Sige, tayo po yung mag-start na. Habang wait lang muna ng konting minutes. Wait lang ng iba eh. Nag-information ka ba? Miki, nag-information ka ba? Miki, nag-information ka ba? Bakit wala? Maglagay ako sa kanila ng ano. Natin yung iba. I think we can start na siguro. Okay, I think we can start na. Traffic yata yung iba. Opo, makagaling pang trabaho po. So po tayo po yung mag-start na habang humabol na lang sila. Sige. Okay.
Okay. Good evening, everyone. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting this July 30, 2025. At kung mapapansin niyo po, bukas po ang last day ng July at August na po sa Friday. So, ang bilis ng panahon, 8 months na, naka 8 month na of the year 2025 at konti na lang is ano na tayo, magki-Christmas na tayo at mga pang mga bagay-bagay. So, ang bilis ng panahon, ang dami nangyari this past week, mga ulan, bagyo, baha, at kung ano namang mga eksena, lalo na kanina kahapon, nagkaroon ng tsunami warning sa Japan. And Oh. as I saw the news kanina po, is matatamaan ng Pilipinas sa somewhere malapit doon sa Japan banda papunta sa atin, tatamaan tayo, and hopefully ma-die down yun, and hopefully wala masyadong mangyari. Nakita na po namin na kanina nakita ko lang sa Facebook yung news na tsunami warning in the Philippine area of responsibility. So pag-pray po natin ang ating mga kasama sa Japan and sa ating bansa na baka maapektuhan. So nag-warning lang naman po sila as far as na nakita ko. So again, magandang gabi po sa ating lahat and welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting. Almost last 2 days of the month of July in 2025. At dahil po doon, tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful day. Kami, Lord, ay bigyan niyo kami ng kalakasan na gagaling sa inyo, and bigyan niyo po kami ng karunungan na gagaling sa inyo. May you empower us with your Holy Spirit and empower us to fight the good fight of faith and to break through temptation and sins. Gabayan niyo po kami, Panginoon Jesus, sa lahat ng aming gagawin, sa aming iisipin, planuhin, pag-uusapan, at sa lahat ng aming ginagawa sa trabaho, sa ministry, sa family, sa work, and sa aming kanya-kanya mga personal na buhay. Gabayan niyo po kami na ikaw ang maitaas, Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you po for joining us this evening. So, question. Friendship is one of God's greatest gift. Kung mapapansin niyo po, yan po yung topic natin nung Sunday na ipa-follow up lang po natin sa panahong ito. So again, friendship is one of God's greatest gift. Whether you are a student, a young professional, or an adult, or a senior, the people you walk with will shape the direction of your life. Either mag-grow ka, maging masaya ka, or maging malungkot ka, or maging miserable ka. Depende, again, sinabi ko, tell me who are your friends and I'll tell you who you are. Di ba may kasabihan tayong ganon? Friendship can either pull you away from God or push you closer to Him. Kaya po napaka-importante na alamin mo ang kayong mga kaibigan. Kung sabi nga nila, pag nasama ka sa bad apple, kahit na ikaw ay good apple, magiging bad apple ka rin. So minsan ang ginagawa po is pinaplak o tinatanggal yung masasama para hindi ma-damage yung ibang natitira. And kung sino man yung kaibigan natin, kung ano man ang kaibigan natin, kunyari mga kaibigan mo, studios, for sure magiging studios ka rin. Kung ang kaibigan mo mahilig magluto, mahilig gumala, for sure magiging mahilig ka gumala, mahilig ka kumain, and many more. At yun nga po, dapat mag-ingatan natin kung sino yung kinakasama natin sa maging mga circles natin. May tinatawag tayong inner circles at may tinatawag din tayong outer circles. Siyempre yung mga inner circles, ito yung mga importanteng tao sa buhay mo na nag-i-impluwensya sa atin. So dapat natin pag-ingatan kung sino yung pinapapasok natin sa inner circles natin. Yung iba kasi friends, may best friend tayo, may close friend tayo, may friends tayo, may acquaintance tayo. So iba-ibang grandeur or grade ng tumadaan sa atin. And sometimes friends come and go. Sometimes friends stays and sometimes friends leave. So friendship can either pull you away from God or push us closer to Him. So today or tonight, let us see what the Bible says about what makes a friend truly godly. Kasi sabi ko nga nung sermon ko nung Sunday, wala
anong bigat kung marami kang kaibigan, pero pagdating ng kadiliman ng iyong buhay, hindi mo sila makita. Di ba? Mas importante na may isa ka, dalawa, tatlo, or lima na kaibigan, kahit isa nga lang na kaibigan na tunay, na kahit na nando ka sa buhay mo ng kadiliman, is nandun yung kaibigan mo, hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, at pinupush ka to be better than you were yesterday. So yan na po ang pag-uusapan natin sa gabing ito. And our topic for this evening, mamaya po. Okay, sorry, si Aubrey aayusin daw yung kanyang toy. Anyway, saan na tayo? Our topic for this evening is the 3 qualities of a godly friend. Now, the question right now is, are we a godly friend to others? Ngayon, how can you be a godly friend? Siyempre, dapat godly ka rin sa sarili mo. Mahirap naman na godly ka sa ibang tao, pero sa sarili mo, hindi ka godly. At mahirap din maging godly, pero hindi ka naman godly sa ibang tao. So, it does not make sense. It contradicts to each other. So, dapat godly ka. Now, what makes you godly? Siyempre, maraming pag-uusapan yan. Depende sa denominasyon, depende sa religion, kung how are you. But, let's stick to the basic at kung ano man yung biblical. So, siyempre, unang-una doon you read the Bible, you meditate it, you live the Bible, kung anong binabasa mo, and you pray, and you glorify. Now, remember that good work is not enough. It's about Jesus pa rin. Kaya nga, on our own, we really cannot do it. So, we need Jesus to empower us with the Holy Spirit in order for us to be really godly. Especially, sabi nga doon, entirely sanctified. And syempre, kailangan natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. But in this topic or in this message, may 3 qualities. Paano daw maging godly friend? Now, the question kanina sinabi ko, are you a godly friend? Or ikaw yung kaibigan na nagpapasama o pinupush away mo yung kaibigan mo sa Panginoon. So, depende na yan, diba, sa atin. So, basahin natin to at alamin ang mga ito. Number 1, take note. A godly friend love at all times. Bakit ito? Is makikita natin ito sa Proverbs 17:17. Sabi dito, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Now, the explanation in this Bible verse is this verse remind us that real friends love is constant. Not dependent on good times only. Hindi lang siya po, ang kaibigan, hindi lang po nandyan pag masaya at okay ang buhay. And believe me, I know for sure that we have experienced this kind of friend. Pag nandun yung happy-happy, may pera ka, maayos yung buhay mo, wala kang problema, ang dami mong kaibigan. Pero once na nagkaroon ka na ng problema, na walang ka na ng pera, hindi ka na sikat, etc., parang biglang kumunti yung mga kaibigan mo. And for sure, most of us, or kung hindi most of us, all of us has experienced those kind of friend. Sabi sa Bible, biblically and theologically, a friend love at all times. Real friends love is constant, and they are there during the good times, especially in the bad times. Now, hindi pwede tayo maging, tawag natin dito is fair weather friend. Ang ibig sabihin po ng fair weather friend is someone who is present only when things are fun, easy, or beneficial to them. Bakit natin sinasabi ito? Kasi minsan hindi natin alam na cool kasi sila, astig kasi sila. So yun yung gusto natin maging friends, di ba? Kung sino yung mas popular, kung sino yung astig, yun yung ginakaibigan natin. Kung sino yung may authority, sino yung mayaman, sino yung maayos ang buhay, yun yung kinakaibigan natin. But ang friendship kasi is not about the benefit na pwede natin makuha sa taong yon, kundi ano yung pwede natin maibigay sa taong ito. Hindi yung makukuha natin, kundi yung maibibigay natin. Ganyan po yung pagiging kaibigan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Diba? Wala naman siyang mapapala sa atin eh. Diba? When I say walang mapapala sa atin, ano bang beneficial niya na maging kaibigan tayo? Because in the Bible, it said, God made us friend. He calls us friend.
wala namang benefit sa kanya. Because yung pagiging friendship niya, yung binigay niya yung grasya, at binigay niya yung pagiging, yung tinawag tayong real friend or kaibigan, is not about what we can give to him. Diba? But what he can give for us. So, ganun yung pagiging, kaya nga be Christ-like sa pamimili ng kaibigan natin. Hindi tayo namimili ng kaibigan sa status, hindi tayo namimili ng kaibigan sa finances, hindi tayo nagiging kaibigan kung sino yung may authority, sikat, sino yung magaling, sino yung maganda, o gwapo. Hindi yun yung basihan ng friendship Pero most of the time, yun yung nagiging basihan ng friendship. 'Di ba? Magiging galto ko sa iyong kaibigan kung ano ang nakikita kong benefit na makukuha ko sa iyo. Yeah? Sounds familiar because most of the time, in the back of our heads, yun yung nagiging mentality natin That's why, we have to break that status quo na pag may kaibigan ka, kaibiganin mo kahit mahirap yan, pangit yan, PWD man yan, wala man, mabulag man yan, PP man yan, o kung ano yan, is hindi tayo namimili ng kaibigan base sa ating nakikita o sa ating makukuha sa kanila. Lalo na sa mga posisyon kung mayaman, mayor, governor, presidente, CEO, or nag-golf, nag-bowling, may kotse, walang kotse, hindi yun nagiging dapat nating basihan na maghanap tayo o maging kaibigan natin sila. Kung hindi, tayo bilang isang Kristiyano is nagkakaibigan tayo kahit sino. Kasi kung anong maibibigay natin, hindi ko anong magiging benefit natin magiging benefit nila sa atin. What we can give. Again, a friend love at all times. Diba? Real friends love is constant. It does not depend on the good times, but even in the hard times. Kasi yung mga fair weather friends po mga kaibigan, is sometimes, pag easy, fun, beneficial sa kanila, okay, nandyan sila. But they disappear when life becomes hard. Pag nawalan ka ng pera, and we have experienced this Hindi to bago, hindi to ngayon lang 2025, kundi even in the old times, nangyayari na to. So, the message here or the lesson na pwede natin makuha dito sa number 1 point natin na a godly friend love at all times is godly friends reflects Christ's unconditional love. They are there in your good and bad times. They are there whether you like it or not because they are there to support you and sometimes to rebuke you out of love if needed. Mas okay na yung kaibigan mo na prank ka sa'yo na, oy, mali ang ginagawa mo, dapat, alam mo yung pinagsasabi, nire-rebuke ka, not because gusto mo kipag-away, but nire-rebuke ka because mahal ka nila, kaysa naman, okay lang, walang problema, sige. Diba yung sinasabi ko nung Sunday, mga plastic. Maraming plastic, nangangamoy yung plastic Pero syempre minsan, to be honest hindi naman sa to be honest, gamitan lang kasi tayo ngayon So, nasaan yung pagiging authentic na sinasabi natin? In the millennial term is to be authentic, maging totoo. Yan yung ng millennials Na dapat maging authentic ka sa pagiging sa wife mo, sa husband mo, sa anak mo, sa community, sa church mo, sa ministry mo, and many more. Again, ulitin ko, godly friends reflects Christ's unconditional love. They remain faithful even when we make mistake or face hardship. For the youth, this means friends who does not leave you when others gossip. Diba? For adults naman, this means friends who support you in loss, jobs, struggles, or family cries. And again, malalaman po natin at maintindihan natin na ang pain pala is our lesson to endure and to overcome. Now, we don't have to fight our battles alone because no man is an island. That's why it is important for you to have a connection of an inner circle who is godly that can motivate, encourage, and rebuke us out of love so that we may be complete and not lacking of anything. Ito po yung sinasabi natin na ang totoong kaibigan nandyan, in the simplest term or layman's term, ito yung mga totoong kaibigan o tinatawag natin faithful friends. Naalala nyo yung Sunday? Faithful friends or godly friends. Ito yung mga taong hindi ka iiwanan sa good times at sa bad times nandyan. Nandyan sila especially present pag panahon na ikaw ay nahihirapan. Number 2, a godly friend lifts you closer to Jesus.
Ang isang godly friend or faithful friends, nilalapit ka sa Panginoon, hindi ka nilalayo. When I say nilalapit ka, medyo, ay, ang OA naman to, ang boring naman to, masyado ka namang strict. So, diba, Bible study naman, magpipray tayo, mag-i-enjoy tayo, tapos magbi-Bible study tayo, magpipray tayo. Diba, okay, may mga panahon, yes, siguro may mga panahon, pero ang totoong kaibigan kasi, hindi ka pwedeng baliwalain. Katulad sa example ko sa mga kaibigan ko. Sinasabi ko sa inyo, mag-church kayo sa amin. Kung wala kayong pamasahe, ako na magbayad ng pamasahe nyo or pwede ko kayo sunduin. Church, bisita kayo sa church namin. Ang problema, most of may ginagawa ko, maglalaba ko, kasama ko, mother ko, parents ko, gusto ko silang magkakabanding, or next time na lang, pass muna ako, rain check lang muna ngayon. And 9 years na yung church. Every Sunday, hindi naman every Sunday, every other week or every other month, or pag nakikita kami, nakapag-usap kami, sinasuggest ko, baka gusto nyo sumama, mag-church kayo, punta kayo sa amin, welcome namin kayo, blah 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 blah. Pero I'm still praying that one of these days, ay kahit isa doon sa mga kaibigan ko ay maka-join sa atin sa simbahan. Yun dapat tayo bilang isang Kristiyano na maging godly friend tayo. Siyempre kung gusto mo magkaroon ng godly friend, dapat ikaw mismo godly friend din. Hindi pwedeng gusto mo godly friend pero ikaw hindi ka godly friend, di ba? Hindi pwede 'yon. Cannot be. Sabi nga sa Mark 2:5, when Jesus saw their faith, he said, "Son, your sin is forgiven." Ang ibig sabihin po nito, sa story na to, sa verse na to, the paralyzed man's friends carried him to Jesus. Naalala niyo yung Sunday, topic natin. They did not let the crowded house stop them. They made a plan, they made a goal, they have committed, they made a hole. Pumunta sila sa taas ng bahay, sa roof, binutas at binaba ang kanilang kaibigan upang maging malapit yung kaibigan nila, yung paralyzed man, sa presensya o sa harap ng Panginoon. Dapat ganun din tayo. A real friend, faithful friend, a godly friend, takes risks. They go the extra mile without expecting anything in return. Kasi kung ang kaibigan mo, pag tinulungan ka o tinulungan mo, nag-e-expect ka na may kapalit yun, hindi ka na lang sana tumulong, di ba? Kasi di mo naman talaga mababalik yun or mapapalitan yung utang na loob, di ba? Yung pagiging totoong kaibigan mo, yung utang na loob, tapos parang i-guilt tripping ka pa, di ba? I-guilt shaming ka pa kung di mo mabawi yun. So, useless. Ano yung purpose na tumulong ka? Again, itong mga friends na to, wala naman sila maging benefit doon kasi yung kaibigan lang naman nila yung paralyzed, binuhat nila. Yung kaibigan nilang paralyzed man yung naggumaling, hindi naman sila. Siyempre, for sure, hindi lang naman yung kaibigan nila may paralyzed man yung may problema. For sure, yung four na kaibigan ng paralyzed man, may mga problema rin yan. Pero inuna nila yung kaibigan nila because of their faith. That's why nakita yun ng Panginoon. Dahil nakita ng Panginoon yung action ng kanilang faith, hindi niya kayang hindi gumalaw at walang gawin kung hindi nagkaroon din siya ng action. Now, the message here is true friend, don't just have fun with you. Don't just have siyempre kaibigan mo, nagsasaya kayo, nag-aano kayo, nag-adventure kayo, pero don't just have fun with you, they help you get closer to God. They pray with you, remind you of God's promises, and even correct you yung rebuction, o nire-rebuke ka out of love, or correct you when you are going the wrong way. At sometimes, as pastors, ito po yung nagiging problema namin, nagiging downfall namin. Kasi pag kinorek namin yung member, nagtampo yung member, nagalit yung member lumalayo na sa church. Again, as pastors, we love you. We love you. You are our flock. God has given us the opportunity to flock you, to lead you to Jesus Christ. At syempre, pag may mali kang ginawa, o may lagi kang absent, lagi kang late, lagi kang may excuses, marami kang mga ganong galito, syempre pagsasabihan ka namin, not because we are angry, but because we love you so much na wala kaming gagawin. Anong gugustuhin nyo? Okay lang na pastor, or pagsasabihin ka ng pastor pag may problema ka, igitirahin ka, diba? Kasi naman, diba, maging plastikan tayo na, sige, okay lang yan, wala ka, sige, okay lang yan, late ka, sige, okay lang yan. Anong klaseng church yun? Ano yun, diba? Parang,
hocus-pocus lang, trip-tripan lang, hindi eh. As a church, as a pastor, may responsibility kami na kayo ay i-guide. And if needed, we have to rebuke you. Siyempre, rebuke not of anger, but rebuke you out of love. But ito masakit, sinasabi ko. Nagtatampo, hindi nagre-reply, hindi na nagpapakita, 'di ba? Yun yung nagiging problema, kaya minsan syempre mahirap din naman kung masyadong technical or masyadong seryoso na mahirap mag-adjust or maging flexible. Yes, we get it, pero meron kasing ang simbahan, syempre may kailangan panindigan. Hindi pwedeng compromise yung church para sa satisfaction ng isang tao. Katulad sa ibang church, may bigyan ko yung example sa isang church, di ko na sabi anong denominasyon at pangalan. Sa isang church, yung pastor oo na ng oo. Kasi yung member na yon, almost 80% or 90 or 50 to 80% ng tithes nanggagaling sa kanya. So kung nag-utos tong member na to, yung pastor, walang magawa, oo na ng oo. Nung one time na ni-rebuke siya ng pastor niya, sige, ako nag-donate ito, babawiin ko na yan, di na ako magbibigay sa simbahan ito, bla 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 bla. So ano nangyari? Siyempre yung pastor, nahag 50-50. Naku, tama ba yung ginawa ko? Buti na lang, may godly friend siya, may mga tao siya, pastor, panindigan natin. Kasi hindi naman pwedeng siya ang masusunod. May board tayo, nandiyan ka as senior pastor, kailangan may quorum tayo, hindi lang lahat ng gusto niya masunod. So, nangyari, in short, to make the story short, yung member na yon umalis kasi nagalit kay pastor kasi pinagsabihan. Ngayon, the reason is, may gusto siyang gawin, magkaroon daw ng sari-sari store sa church para magkaroon ng kita. Tapos, ang problema nun, sabi, magandang idea. Siyempre, kita ng church, kita ng simbahan. Ang ganda sana ng idea, pero ang problema, mga paninda niya yung bibenta. So, siyempre, si pastor, ay, kapatid, hindi yata tama yun. Bla, 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 bla. So, anyway, hindi ko na detalye, yun na yun. So, yun yung nangyari. So, nagka-problema ngayon. Now, the problem is, tayo bilang kaibigan, minsan may hard questions tayo, may mga hard answers tayo na kailangan sabihin na minsan mami-misinterpret, mami-misunderstood at ikakatampo ng tao, ng member. Pero we have to be true. And as your pastor, as a true friend, as a godly friend, sometimes kailangan natin i-rebuke if needed. Because nilalapit nga natin kayo sa Panginoon eh. Hindi dapat namin kayo nilalayo. Kasi kung kami mismo bilang pastor, bilang leader, na ilalayo namin kayo sa Panginoon, may problema sa trabaho na ginagawa namin or sa ministry na ginagawa namin. Because as pastors, as leaders, kami dapat yung naglalapit sa inyo sa Panginoon. Hindi kami yung papalayo sa iyo. Now again, take it with a grain of salt. Siyempre, hindi naman lahat pag nag-rebuke si pastor, tatanggapin mo, magtatampo ka eh. So, yun lang ang problema natin. Pero, katulad sa parents natin, kung ang parents mo papagalitan ka kasi dahil may magsama kang ginawa o may mali kang ginawa, mahal ka ng parents mo. Pero, kung ang parents mo, alam, nag-iossi ka na nga, umiinom ka ng alak, may mga ginagawa kang mga bagay-bagay na hindi dapat gagawin, tapos walang ginagawa parents mo, hindi ka mahal ng parents mo. Kasi ikakasama mo eh. Ikakalayo mo yan sa Panginoon, tapos wala kang gagawin as a parent. So, hindi ka totoo mahal ng parents mo. Kasi kung mahal mo ang anak mo, ikaw mismo papagalitan mo sila, papaluin mo sila, pagsasabihan mo sila upang bumalik sila sa tamang landas, sa tamang linya, sa direksyon ng gusto ng ating Panginoon. Ganun din sa pastor. Ganun din sa work mo. Sa work mo. Ganun din sa ministry mo. Ganun din. Na dapat, siyempre, pastor, Kuya Mix, teka lang, sa trabaho, mahirap yan. Yes, mahirap yan. Mahirap talaga yan. Kasi ibang usapan yan eh, mahabang usapan din yan sa work. Pero sa ministry, sa family, meron tayong control eh. Diba? Again, true friends, or godly leaders, godly pastors, faithful leaders, godly leaders, faithful parents, godly parents, faithful friends, godly friends, don't just have fun with you, but they help you get closer to God. They pray with you, remind you of God's promise, and even correct you when you are doing something wrong.
whether you are a teen struggling with peer pressure or an adult facing temptation, with friends carrying you in prayer when you feel weak, doon tayo lumalakas. Kaya nga po, napaka-importante ang intercessory prayer. Kung maalala nyo yung topic natin ng Sunday. Again, this is the continuation or pinapalakas lang po natin yung topic natin nung Sunday na yun. So, ikaw bilang kaibigan, lalo na Kristiyano ka o Catholic ka, kahit ano yan, regardless of the denomination or the religion na inaano natin, basta you are believer of God, you are disciples of God, dapat tayo is nilalapit nating ibang tao, hindi natin nilalayo. That's number 2. Last but not the least is number 3. A godly friend points you to God's will. Parang same lang ng number 2 pero magkaiba po yan. Kasi number 2, a godly friend lifts you closer to God. Pero ito naman is points you to God's will. Sabi nga sa Proverbs 27:17 is as iron sharpens iron, so one person sharpens another one. Hindi tayo nagmamagalingan dito. Hindi tayo nagmamataasan o tawag nga sa salitang kalye, nagtataasang ihi. Hindi po yun ang ating goal. Ang goal natin is itaas ang ibang tao kaysa sa atin. So, when two pieces of iron rubs together, the friction makes both piece sharper. Pero take note, ano ba ang reason ba't nangangalawang ang iron itself? Iron itself make iron rust. Pero an iron na ginigrade mo, nagkakaroon ng friction, makes it sharper than a double-edged sword. In the same way, a good friend make each other better. A good friend, a faithful friend, a godly friend make each other stronger and more effective. That's why it is important to have a godly, faithful friend na tutulungan kang tumaas. I-challenge ka para you'll become stronger or better and more effective either in the ministry, in your family, and even sa work. Yun yung mga leaders sa workplace na challenge nila yung mga members nila to grow. Ang leaders mo kasi may sabi ni John Maxwell, may 5 level of leadership. The 5th level of leadership is yung leader na nagkikreate ng another leader. Now, the problem doon sa leadership style na yon is most of the leader are afraid na sasapawan sila ng tinuturuan nila. So, ang pagtuturo nila, ang pagme-mentor nila sa mga members nila is pahapyaw or kulang. Kasi natatakot sila na baka agawan sila ng pwesto, agawan sila ng trabaho, mas magaling siya. Bilang a proper leader, a godly leader, a faithful leader, pag nag-train ng member, mas nagiging masaya o mas nag-i-enjoy na mas maunahan siya o mas maging magaling sa kanya. That's a good, proper, faithful, and godly leader. Hindi takot malamangan o mas maging magalingan, kundi mas nag-i-enjoy siya, mas nagkakaroon siya ng excitement na yung tinitrain niya ay mas gumagaling sa kanya. That's level 5 of leadership. Yung nagtitrain ka na ng another level 5 leadership. From level 4, ikaw level 5. May level 4 kang leader. Tinitrain mo siya para maging level 5. Because that level 5 na tinuruan mo, siya rin yung magtuturo sa iba para maging level 5 din yung kanya. Parang networking ba? Diba? Discipleship, ganun din Pero wag na natin gamitin yung term na yun kasi ibang ano na rin yun Anyway, now, this happens through loving correction, rebuction, out of love. Ulitin ko kasi may rebuction na hatred So, kaya nga palaging sinasabi is to rebuke us out of love. Loving correction ang tawag nila doon is to honest conversation, encouragement, and wise counseling. It's not always comfortable, but it helps us grow. To be honest, as a pastor, mahirap mangorek. Mahirap magsabi na, bakit late ka na naman? Bakit wala ka? Bakit absent ka? Bakit nakasimangot ka? Bakit di ka nagbigay ng tithes mo? Bakit 'di ba? Mahirap maggano kasi pag nagtampo yung member, di ka nasasagutin, di ka nare-replyan, or kung mag-reply man sobrang tagal, or talagang wala nang reply, or minsan aalis na lang sa church. And may mga ganyan nangyari.
tinuruan mo, minentor mo, hiningi mo yung ano nila, tawag na kung kailangan correct, permission, pag kailangan ka i-correct, i-correct kita kasi as a leader, as a mentor, humingi ako ng authority na kung may nakita akong blah 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 blah. Tapos malalaman mo na lang, nagtampo, hindi na nag-church, etc. etc. So, medyo masakit. Now, a godly friend tells the truth. Okay? A godly friend, a faithful friend, or a real and a real friend tells the truth even if it will hurt you. Okay? A godly friend will tell the truth even if it's hard, even it will hurt you. Kasi you have to know. Kasi naman malaman mo, pinag-uusapan ka na ng sa likod mo, pinag-uusapan ka na pala. Okay? I think you can do better. Yes, sometimes ito yung mga sinasabi nila, I think you can do better. Let's pray for about this. Now, instead of just agreeing with everything you say, yun yung mga peke. Yun yung mga walang pakialam sa'yo kung mag-success ka o hindi. Pero people, ang tawag nila doon is sa 2025 na term is tough love. Okay? It's not a direct attack to you, but it's tough love. I-search nyo na lang kung ano ibig sabihin ng tough love. So, para sa mga kabataan natin, this might mean saying no to wrong choices. So, lalo na sa mga kabataan natin, wala pa natin kabataan. Sa mga adults na lang, it means challenging each other to be faithful in family, work, and faith. Now, the takeaway na pwede natin ma-take away dito is friendships are powerful, di ba? By the power of friendship, di ba? Ano bang cartoons 'yon? By the power of friendship. Parang hindi ko na maalala kung nung cartoons yung inano yun. Basta anyway, friendship are powerful. Lalo na kasi 'di ba ang friendship mo pag ikaw re-respectan ka para tutulungan ka parang mga ganun, tulungan ka rumesbak, tulungan ka sa mga kung ano, sasamahan ka ganun. Pero again, godly friend to. Hindi natin pinag-uusapan yung kaibigan mo na kasi may mga real friend naman na hindi godly. Ang pinag-uusapan po natin dito, godly friend ha. So, may mga real friend na nandyan talagang totoo pero ano lang, pasaway lang talaga. Na katulad ko, sa high school ako, may mga totoong kaibigan na kasama ko during those hard times, during those doubtful years, sa mga temptation years na meron ako sa buhay ko. Nandun sila, kaso yun nga lang, inuman, etc. So may mga totoong kaibigan na gano'n, pero pinag-uusapan po natin dito, godly friend real godly friend, faithful friend. So, friendship are powerful, or friendship is powerful. They can lead us closer to God or farther from Him. Diba? Parang yung tang natin. Now, quick question sa inyong mga sarili. Are my closest friend helping us grow in Christ? Yung mga kaibigan mo ba na meron ka ngayon helps you go closer to God? Or wala lang? Again, may mga real friend na gano'n, pero pinag-uusapan natin to godly friend, faithful friend. Okay? Next question na gusto ko yung pag-isipan nyo, am I that kind of godly friends to others? Kasi gusto mo gusto mo magkaroon ng godly friend Pero ikaw ba isang godly friend or faithful friend? Now, the next takeaway question is, how can I show love, lift someone up, and help sharpen their walk with God? Is to be intentional. Okay? Millennial terms yon. Intentional at authentic. Now, may challenge ako. So, in every stage of life, whether you're youth or an adult, be a godly friend. Love at all times, number 1. Ang tawag po nito is being faithful and not fair-weathered friend. Number 2, lift other closer to Jesus. Pray and support them. Kung may business sila, supportahan mo. Pag-pray mo sila. Di naman kailangan financially lagi ang support, di ba? Pwede physical, presence, support. Kunyari, may webpage sila, i-like, share mo, i-promote mo. Pero syempre, pag hindi naman tama yung promote, sabihin mo, Brad, hindi kita matutulungan dyan kasi hindi ako sang-ayon sa pinopromote mo. Lalo na yung online gambling, diba? Hindi ka naman pwedeng supportahan mo yun, tapos pag-pray mo yung diba? Mahirap yun, conflict of interest yun.
Last one on the list is point others to God's will. Sharpen, correct, and encourage, motivate. Diba? Pero yung correction nyo, dapat yung rebuction or correction is always out of love. Not out of jealousy, not out of pride, not out of anger, but out of love when you correct someone. Diba? To be quick, slow to speak, quick to listen, slow to get angry. Kasi tayo kasi mabilis tayo mag-rebuke, mag-correct, tas nagalit. Mali yun. Mali po yun. Ang pangongore ka, out of love palagi. Ang lagi mong iniisip dito is, paano mo siyang maititrain to be better than they were the other day. Choose your friend who draws you near to Jesus and be that kind of friend to them. And ang ano po natin is may bibigyan ako sa inyong acronym. So, ang acronym po natin is the word friend. Okay. F is faithful. I is inspires godliness. E is encouraged in trials. Hindi mo sila dinadown kung hindi ini-encourage mo sila during those difficult times. N is nurtures growth. Last but not the least is the letter D, discern and correct. So yan ang ating acronym sa gabing ito. And I hope and pray na may natutunan Ito ang kayo. R. FR. Ano ang R? Sorry. R is raises you up. Uplift, motivate, encourage. Yun yan, raises you up. Kasi sa totoong pagiging kaibigan po, hindi ito nagmamataasan ng ihi. Kung hindi tinataas natin sila, lalo na pag sila ay down, may pinagdadaanan, and etc. and etc. Okay, dyan po nagtatapos ang ating mailiit na mensahe sa gabing ito. I hope and pray that you have been encouraged and motivated and challenged at the same time. If needed, rebuke out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. God bless you po and stay safe. Tayo po ngayon ay dadako sa ating closing prayer. So, kung may mga prayer request po kayo, is pa-message na po ako. Sige po, mga prayer request niyo po. Si Mama Papa, good health and God's protection of everyone. Daily and financial provision, God's sustaining grace, Diva de Guzman, Galapon family, Philippine government, economy, and Gian's job. Tapos kay Kuya Alex, pati kay Tita Mildred, magkasama sila. Pray for my eye operation, good health. Yan kay Kuya Alex, kay Tita Mildred. Kay Kuya John naman, pray for my eye operation next Wednesday. Yes po, pag-pray po natin yan. And syempre, pag-pray din po natin ang family nila Ate Bel for comfort, peace, and provision sa kanilang nangyari. So, again, condolence po sa family nila, and pag-pray po natin sila makarecover. Lalo po yung gagawin nilang hakbang sa hospital kasi I don't know kung totoo o tuloy yung gagawin nila, but pag-pray po natin na maging protected sila at kung ano man ang will ng Panginoon ay mangyari at protektahan sila sa kanilang gagawin. Next po yung kay Ate Chris, a long and healthy life, financial daily provision, safe travel ni Mami, healing ni Mami, good health ni Miggy. Yes po, pagpray niyo po ako, sa sciatic ako. Bukas meron akong PT, and bukas po pupunta rin akong casa kasi iiwan ko yung kotse kasi baka either 1 week to 1 month may iwan yung kotse doon. So pagpray niyo po kami, nag-request na ako ng loaner car during those time, and hope ma-approve po ako. Good health, blessing, tabo trip, guidance, wisdom for our clients, provision and breakthroughs, Japan business trip, everyone office, church, wisdom, strength, and more. So, sino lang wala? Si Faye na lang wala. Ayun. Faye is daily provision, strength, wisdom, and focus sa studies ni Andre and Aubrey, plan healing to all sick. Yes po. Again, yung sa akin po, simple lang.
Yun na po, complete healing na po sa akin, sa sciatica ko. Hopefully, maging maayos na lahat. And yung sa kotse po kasi 1 week to more than a month maiiwan yung kotse dahil ida-diagnose daw nila bakit nagkakap ganun. Anyway, so yun po, tayo po yung manalangin sa gabing ito. Samahan niyo po akong manalangin as we close our prayer meeting this evening. Si Leng nasaan? Nawala. Nakita ko si Leng kanina. Wala ba prayer request si Leng? Sige, ano lang natin. Okay, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful day, Panginoon Jesus. Heavenly Father, thank you for reminding us today of the gift of true friendship. Lord, help us to be friends who loves at all time, who lift other closer to you, and who points one another to your will. Forgive us for the times we have been selfish or silent when we should have encouraged or corrected, rebuked out of love others. Starting today, make us faithful, prayerful, and Christ-centered friend. To be faithful, to be godly friends to others. Teach us to choose our friends wisely, and more importantly, to be a godly friend that reflects your love. May your friendship honors you and help us grow closer to Jesus. Lord, we commit our relationship in your hands. Again din, Panginoon Jesus, sa gabi ito, we are praying for the prayer request of Mama and Papa, for good health and God's protection of everyone, daily and financial provision of everyone, God's sustaining grace, Diva and the Guzman family, and Galapon family, ang Philippine government economy, and kay Gian's job po, Panginoong Jesus. Ganon din po, Lord, sa prayer request ni Ate Chris for long and healthy life, for me and my family, financial and daily provision, safe travel for Mami, August Davao, and September Vietnam, healing and strength for Mami's eye, good health for Mickey, blessing for our Davao Christmas reunion and Mindanao tour, guidance and wisdom for our plans as a couple, more clients to close this year, provision and breakthrough for our struggling clients, ganoon na rin po sa mga empleyado namin, at ganoon na rin po sa amin, Japan business trip, for everyone in the office, sa bookkeeping, sa admin, sa audit, sa managerial, sa management, sa ganun din po sa lahat ng empleyado namin. Ganun din po yung OJT namin, to remain hardworking, honest, trustworthy, full of integrity, and helpful to one another with no room for dishonesty, especially during these challenging times. Wisdom and strength at work that I may be able to make a sound decision, stay focused, manage responsibility well, and glorify God in everything I do. Kay Kuya Alex and kay Tita Mildred, good health. I-bless na rin po sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga ginagawa, Lord, sa physical nila, sa protection, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. Gabayan niyo po sila at huwag niyo silang papabayaan, Panginoon Jesus. We also pray for Mommy's prayer request, good health to all, Sunday worship service, Davao trip, and Vietnam trip niya, Panginoon. Ganun din po yung mata niya na hindi pa siya nagpapacheck up ulit. Lord, tulungan niyo po siya na mag-make time kasi last year pa po yun. Sana magbigay siya ng early this year pa po yun. Matagal na po masyado, bigyan niya ng time doon. Ganun din po kay Faye, daily provision, strength, wisdom, and focus sa studies ni Andre and ni Aubrey, plans, healing to all sick. Ganun din sa aming dalawa ni Faye bilang husband and wife, sa aming plano sa buhay bilang mag-asawa, sa pamilya namin. Ganun din po ko pa sa akin sa complete healing po sa akin sa sciatica, Lord, na talagang limits me, mentally and physically limits me, and robs me away the joy na pwede kong maranasan. Ganun din po, Lord, ang sa kotse, Lord, na iiwan bukas sa kasa ang kotse na, Lord, na sana maayos to kagad at tuluyan ng mawala ang mga problema, ganun tuluyan na kagalingan. Lord, we also pray for the family Garcia, family ni Ate Grace, sa kanilang nangyayari sa kanilang family ngayon. Lord, bigyan niyo sila ng comfort, peace, at provision, Panginoon Jesus. We also pray for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa mga ministries nito, sa mga members nito, sa mga leaders nito, agan din po sa mga guests at sa mga mangyayari pa. Lalo po sa Sabado, ang aming youth fellowship sa bahay.
Lord, ibinibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. Gabayan nyo po kami, Panginoon Sus. Huwag nyo kami papabayaan. Lord, ibinibigay namin lahat ito. Into you, Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, at amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you po. At see you this Sunday. Bye-bye po. Good night. Hello po. Hey, Good Tita evening, Mildred, Kuya everyone. Alex, Mapa, Sister, Ate Brother Grace, Jude, good Kuya evening. Jun, Ate Jane. Brother Maraming salamat po. Francis, God bless po sa inyong lahat. Sister Thank you po. Mercy, Faye, bye-bye. Brother Alex, Good night po. God bless po. Bless. bye-bye.